Ligtas ba ang hangin? Itong katanungan, ano? Ligtas ba ang hangin na ating nilalanghap? At ano ba ang panganib na kaakibat kung sakaling ito ay mangyari? Actually, nangyayari na yung smog natin, di ba? Actually, yung smog ay delikado na yun, ha? Delikado na, bukod diba? sa VOG na tinatawag, yung smog mismo ay hindi na okay. Oo. Sa pagkakaalam ko. Tama. Eto na! Para tulungan tayong malaman ang mga kasagutan. At kung may mga katanungan kayo dyan, i-type nyo na. Mga kasama natin this morning, mula sa Philippine College of Chest Physicians, si Dr. Miriam Yano Lalas, na chairman din po ng Air Pollution and Climate Change Committee. Ay, good morning sa inyo, Doc! Kapatid niyo po muna yung ating mga taga-subaybay dito sa Net25. Good morning po sa inyo lahat po na nakikinig po ngayon sa programa. Okay. Morning po. Thank you for coming here, Doc. Maaga nagising to si Doc. What up, good morning person kayo, Doc? Yes. Yay! Perfect! Sa mga doktor, mga doktor, good morning people yan, ano? Okay, Doc, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Unahin po natin ang na maipaliwanag sa ating mga kababayan. Ano ba itong fog, smog, at volcanic smog or VOG? Opo. So, simulan po natin sa fog po, no? Opo. So, yung fog, it's the appearance of moisture sa hangin. Okay. So, dahil po medyo basa yung hangin, medyo malabo. Okay, yan yung tinatawag natin na hamog. Okay? So, usually, pag nasa matataas na lugar, sa Baguio, Tagaytay, maganda, mahamog, ganyan. Pero kadalasan po kasi, yung fog na yan ay polluted na. May halo na po yan ng mga Fog? Yung fog po, pag nahahaluan na po ng usok, na galing sa mga like sa Metro Manila po, syempre, medyo yung mga usok, mga exhaust na mga tambutso ng kotse. Yes. And then sa lugar na may mga planta, meron po mga may mga pabrika. So pag nahaluan na yan ng smoke o yung mga byproducts na yan, nagiging smog na siya. Yun yung delikado. Smoke at fog na pinagsama. Yes, and hindi po healthy yun. Kasi syempre, usok na po yun galing sa mga tambutso. Yung VOG naman po na tinatawag. Okay. Ang VOG, kaya po siya VOG, it's volcanic smog. Okay. Nanggagaling po siya dun sa singaw o dun sa binuga po ng bulkan. Na ang primary component niyan would be mga gases po na specifically sulfur dioxide. Okay. And sulfur dioxide po is a toxin, is a chemical na delikado din po sa katawan natin. Ganon din ang smog. Nakakatakot din, no? Pero ito muna, himay-himayin natin yung smog tsaka VOG. Sa smog po muna tayo. Ano pong mga sa katawan natin, sa health natin, ang pwedeng maapektuhan? Okay. Yung smog po, actually siguro parehas lang din kasi sila in the sense na may delikado po talaga sa katawan. Okay. So both for smog and VOG po, no, yung mga acute effects niyan, o pag na-expose po tayo, no, nagkaroon ng mataas na levels ng smog or VOG, maaari po no, sa balat, mangati, mamula po, magkaroon ng mga rashes. Ngayon po sa mata, maaari maghapdi, mangati, mamula-mula din po. Ngayon pagdating naman po sa daanan ng hangin, nandiyan yung pwede magsipon-sipon para nag-allergies kuno, tapos po nagbabahing, nandiyan yung pag-ubo, may parang nagpeplema, may gusto kang idahak. Or minsan din po, nagkakaroon din ng mga paghuni-huni o parang nahihirapan huminga. Yung parang pag huminga, parang... Wheezing. Yes, wheezing na tinatawag po. Opo. So yun yung mga yung mga acute effects pag na-expose po tayo. Pero ang difference naman po nila, ang VOG kasi is, well, we really do not expect VOG naman kasi to persist for so long. Okay. For the simple reason, kasi galing siya sa bulkan po, na eventually, alam niyo, nagfa-fluctuate talaga ang levels. Hindi naman lagi-lagi. Opo. So, hindi natin inaasahan na medyo mas long-term yung exposure. But unlike with smog, din po nararanasan natin dito sa Manila. Kaya yun. Tuloy-tuloy po. Yun. Kasi ang volcanic fog or VOG, I would think iba rin ang level ng epekto lalo na sa lungs, hindi po ba? Yes. Kasi ang ina-emit po kasi ng bulkan pyroclastic material, may sulfur, sulfuric acid and all, hindi po ba? And may ibang dating. Ano po bang nagiging maring epekto nga naman ito? Mas maano po ba yun? Mas mabilis ang epekto niya? Or alam natin may masamang epekto, pero tamang tanong. Yung mabilis ba? Yung exposure mo, gaano katagal?
Sa smog, ganun din? Opo. Ganun din ba? Actually, nagdidepende din yan, no? Una sa type of pollutant, kung VAG ba yan, smog. Pangalawa po, yung tagal ng exposure. At pangatlo, yung taas ng concentration. So, mas matagal, mas mataas ang exposure, we expect na mas mabilis din po yung magiging reaction ng katawan. So, like I mentioned, yung mga sintomas na yun, na pag-ubo-ubo, pagpeplema, pangananakit ng lalamunan, yan yung mga nararanasan natin, maaring maranasan natin with exposure na acute. Pero pag po mas matagal, lalo po pagdating sa smog dito sa Metro Manila, delikado po siya in the sense na marami na pong marami na pong ebidensya na nag-uugnay po ito sa mga sakit na gaya ng COPD. Ano po yung COPD, ma'am? COPD or emphysema. Ito po yung sakit na parang sabi nila sa hika, sa matatanda, sa mga naninigarilyo. Pero po ito yung sakit na nagkikipot ng daanan ng hangin at nagiging tuloy-tuloy yung hingal na nila. And then, paano niyo po malalaman, Doc, kung halimbawa, yun po ang cause? Smog or fog. And then, actually, siya. Una kasi number one risk factor would be paninigarilyo. So in the absence of paninigarilyo, titingin tayo sa iba pang factors. So nandyan lagi ang air pollution o yung smog na nakapalibot po sa atin. Eto na. Idudugtong ko na lang kasi itodo na natin. Paano kami mga existing ng sakit ang isang tao, lalo na sa lungs, mga hika, ganyan. So paano yun, ma'am? So yung mga yan, yung tinatawag natin na vulnerable population, sila yung mga batang-bata, matatanda, nandyan yung mga may buntis, may mga sakit na asthma, COPD, sa puso, may mga sakit sa puso, inatake na before, may heart failure. Sila po yung mga nitatawag natin na vulnerable groups na pag sila ay na-expose sa ganitong mga air pollutants na to, pwedeng mas matitindi yung mararanasan nila. Kumbaga, kung the rest of the population are not experiencing mga health effects, sila mas madalas sila makakaranas. O kung tayo inuubo lang, sa kanila itong ubo na to, itong hingal, pwedeng ikadala nila to sa hospital. Ma-admit sila and eventually po, pag talagang malala, pwedeng maging cause pa to kung bakit sila mamamatay. So, delikado po to. Correct. Ito na. Friend, kasi nung Friday, sa kapraningan ko po, siyempre, nag-ano ako ng mga, nag-google ako ng mga air quality. Air quality in my place. Gano'n na agad ako. In my place, ganyan. So, ba siya? Okay naman. Pero nakita ko... Sabi ni Dr. Google. Oo, diba? Gano'n. Sabi ko, gano'n. Ayaw ni na Sabi ko, bakit gano'n iba-iba yung mga quality ng air? Depende po sa lugar. Ibig niya po sabihin. At pwede sasabihin ni Dr. Google. Apo. Well, yun, in terms of yung bakit iba-iba siya sa iba't ibang lugar, kasi iba-iba po talaga yung levels din ng air pollution. And maraming factors na kaka-apekto, no? So po pwede po mahangin. So, magmahangin, it tends to disperse the air pollutants. Mas, bumababa yung, dissipate, agree. So, bumababa yung concentration niya in a place. Nandyan din po yung mga factors such as rainfall. So, kapag umuulan, in general po talaga yung mga smog, yung mga bug, nakakatulong po ang ulan sa pagbaba nito. Kasi syempre, bumabagsak yung pollutants po. At hindi na siya nasa hangin para malanghap natin. Seeing and knowing na wala naman talaga, hindi natin masosolusyonan na agad itong smog na ito. Kaya minsan, friend, parang iniisip ko sa sinabi ni Doc na pag umulan, maglilinis yung hangin. May mga reason talaga, may mga reason bakit nangyayari yung mga bagay. Kaya minsan, pagpasalamat yun na umuulan din. Kasi yun din ang isa sa pwede nating ipagpasalamat sa ulan. Okay, Doc, friend, diba, syempre yung ating mga kababayan ngayon, kagaya ng mga kasama namin, nakamask na sila. Sa panahon na to, ma'am, even kahit yung pandemic, diba, kahit ba walang pandemic, or diba, kung sabihin natin, pag nandito ka sa Metro Manila, better na mag-mask talaga yung ating mga kababayan. Yes po. For the reason na hindi naman po talaga kagandahan ng air quality sa atin. And then, minsan sometimes before the data comes in and we're alerted po na mataas ang air pollution levels, minsan late na siya and then na-expose ka na rin po. Especially kung ikaw po ay laging nasa labas and then you belong to that susceptible population na maaaring maka-experience na mas malalang mga health effects dahil sa air pollution. Then it would be prudent
na ano po, no, na mag-mask na lang din po kayo. Yun ang For the maaari natin reason, gawin for ngayon. the air pollution po talaga. Yes. And sorry po, no, just to add po, no, actually may mga magagawa po talaga tayo, especially Okay, ma'am. pagdating sa smog. Kung VAG, wala tayong magagawa kasi it's the Yun na volcano. talaga yun. Yes, Yes. opo. Correct. But in terms of smog prevent or smog mitigation or pagbawas na yan, meron po talaga tayong mga magagawa. Kasi po yung mga simple choices natin can reduce the air pollution po. No, syempre hindi natin nararamdaman, pero kung marami tayo na umaakto para po mabawasan ang air pollution, then makakatulong yun. Kasi syempre po hindi na siya dadagdag dun sa masamang hangin. At syempre, bilang ikaw, laban sa mga ito, sa napakalaking occurrence na ito, mag-mask na lang tayo, hindi po. Opo. Opo. Kapag ang sinasabi, Dok, mag-share ka ng sarili mong parang mitigation para Opo. makatulong ka na mabawasan. Okay, Yes po. Dok, may mga idea ka ba? Yan to. Na pwedeng gawin ng ating mga kababayan ng sarili nila kung Opo. paano yung makakatulong doon sa pagbawas ng smog dito lalo na dito sa Metro Manila, Dok. Opo. So, as individuals po, may mga choices kasi tayong ginagawa, no, na pwede po sanang makabawas. For example po, transportation. Yes. Kung kaya naman po, no, malapit lang naman ang pupuntahan nyo, kung kaya naman na lakarin na lang or mag-bike, ganyan, then that would be a better alternative kesa po gumamit pa tayo ng mga sasakyan. Now, isa pa po, no, between the choice kung meron po tayong nakikita, no, pwedeng i-tricycle. May tricycle, may sidecar. Mas maigi mag-sidecar na lang para iwas emissions din po. Ngayon, Mga napaka-basic. Mga basic yun na hindi natin minsan naiisip no? Pero Saka at least, nakakabawas ka pa sa carbon footprint. correct! Yes, Ang dami nating ginagawang gawin. Ayun, meron bang material ng mask na specifically ay good for smog? okay. Smog and Well, ideally po, the N95 mask, ang pinakamabisa talaga dyan. Yes. Kasi po, yung N95 has properties na kaya niya po talagang salain yung pinakamaliliit na particles. Those maliliit na particles, yan kasi yung pwede talaga natin ma-inhale Yes. deep sa lungs at kumalat po sa katawan. So, yun yung iniiwasan ng N95. Pero syempre, minsan, hindi po talaga po pwede. So, hindi kaya. So, we Tsaka, resort... Dok, mahal eh. Opo. At ko na talaga. Tsaka, Dok, mahal eh. Kasi di ba, yung ating mga kababayan, ang nakikita mo talaga, minsan, ang binibili na nga lang nila eh. Yung nabibili Blue. nila, di ba, yung blue, di ba? Yes. Improvise na nga lang tayo. Oo, minsan Opo. nag-improvise to, di ba? So, if ever, di ba, at least, yun ang pinapayo ni Doc sa atin. Pero, okay pa rin na gamitin yung white and blue na yon, Doc. Opo. So, in those instances na mahirap talaga kumalap ng mga ganong mask, Yes, then we Doc. can use naman talaga the surgical mask. Or double mask. Double mask. Pero ang ialalahanin din natin would be yung mga leakage. Pwede kasing sumingit pa rin dito. Di ba usually bukas Yeah. kasi dito. So that's one advantage ng N95. Masikip po siya. Kasi talaga eh, dikit na dikit sa skin mo. Yes. Minsan nga nararamdaman mo na nagpapawis na yung loob ng mukha mo eh. Dahil talagang alam mo na nakadikit talaga ng Airtight. gusto yung Opo. ating yung ating mask. Oo. Dok, pero ba kayo gustong ibigay na payo Payo sa doon kanila, sa ating opo. mga nakikinig at nanonood po ngayon? Opo. So, unang-una po, meron po tayong magagawa to address the problem of air pollution. Siyempre, nabanggit ko na nga po dyan yung mga choices that we make. Yeah. Kung tayo po, may mga hinahatid po tayo, minsan naayusin natin yung schedule natin na isang ruta na lang na Tama. hindi tayo pabalik-balik. Tama yun. Opo. Minsan, nandyan din yung naghatid tayo, baka pwedeng dali na lang natin yung kailangan natin gawin so that we don't really have to go back home para po magsundo. So pwede din po 'yun. Hindi siguro po sa level po ng mga ng mga pamahalaan, no. Ayan. Yun ang tanong ko sana sa'yo. Ayan. Go for it. Implementation Sa mga eksperto. po. Ayan. Meron po tayo mga anti-smoke belching law. So, Yes! stricter implementation. Nandiyan din po yung mga anti na burning sa mga nagsisiga po. Bawal kasi yun! Bawal po yun. Nako, please! And then there would be some cities na po na meron silang anti-idling ordinances. Bawal ang nakatenga na yung umaandar ang makina ng mga sasakyan. So, mga these... Ako ang guilty kami dyan. Nagigilty Kasi ako dyan. mainit, I'm sorry, ganyan. Doc. Dapat iwasan ko na yung gano'n na ganyan. Opo. Okay, tama po yun. Aba, nakakabahala kasi yung senaryo, yung naranasan natin noong Biyernes, parang naihahalin tulad na sa India. Di ba? Grabe ang smog na sa India, Yes. sa Mexico. Nakakabahala yun na araw-araw, yun ang kanilang nararanasan all day long. Huwag natin hayaan mangyari yun Huwag na natin
Putin, lagi tayong nagkaganon, nagka-cramming. Akala nyo- Ayun na, wala na. Tapos may mga nag-Instagram pa, ang ganda-ganda raw ng ano, dahil ang ganda raw sa hindi po, delikado po yun. Hindi po overcast yun. Yun po yung delikado, nakakatakot po yun, Baka nakakabahala. pinagdadrama nila ng kunwari mo. Huwag po ganun. Mag-reveal, ganyan. Opo, ano to? Okay. Maawa kayo sa lungs nyo, sa lungs ng inyong mga kababayan. So, kasi yung mga pinopost nyo, akala ng mga tao, di ba, you have to be very responsible din sa mga ipinopost po nyo. Kasi po, akala ay cool. Siyempre, fake at news maganda tayo. at tama. Tanggalin naman natin. Maging responsable tayo. Tapos, Dok, siyempre, tuloy-tuloy pa rin natin yung pagtatanim ng puno. Ano? Yes, Yan, pagtatanim po ng puno. Opo, malaki po ang matutulong din. Ayun! Tama. Eto naman ang maraming Maraming salamat po. Doc Miria! Hi! Sa mga naman, mga Kanet 25. This is Love a New Verbo. For more love, Tunipet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya. Mwah.